napakahalaga kung saan nagmula ang wika natin. Sapagkat isa ito sa mga ipinaglaban ng ating mga bayani. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting napapalitan ang ating kinagisnang wika. Ako si Glacy at ito ang aking kwento. Uy, ano yan? Ilang tayo tumingin. Basahin mo, basahin mo. Pakita mo na kasi kung ano yan. Sige na nga. Wala to. Para sa poem writing contest. Ha? Ikaw? Sasali? Ano ko? Hindi, no? Nakita ko lang kaya yan dyan. Pero ako sa'yo, sasali ako yan. Kasi, di ba, habi mo naman yan. Marunong ka naman magsulat. At saka, kung ako sa'yo, gamitin ko na lang yung English. Kasi, English? Huwag na. 16 kayo makakalaban mo. Magaling yun. Tatalo ka na. Hayaan mo na yan. Basta, sumali ka. Sabahan na kita magpalista, di ba? Sama natin, di ba? Di ba? Palista, di ba? Sige na nga. Di ba? Hoy, akin na yan! Hey, baby, tagal mo yan. Tara na! Hey, girl. Christine, ayaw ko ng gulo. Relax. I wouldn't make war with you. I just wanted to know that you're a chick girl. Paano mo naman nasabi yan? How? Why don't you try to speak English? Alam mo ba, lahat ng kumakausap sa akin, we are really trying hard makapag-English lang. Hindi ka tulad mo, Tagalog lang ka lang. Ano bang pakialam mo kung nagtatagalog ako? What? For your information, I am the president of the English Club. Sige, alis na. Wait! I'm still talking to you. Anyway, I've heard sasali ka daw sa poem writing contest. Oh, for your information again, the former winners of the poem writing contest was my club members. So, if I were you, hindi na ako magbabalong na sumali pa. Dahil sa unang tingin pa lang, loser ka na. Bye, girl. Habang nagsusulat ako ng tula para sa poem contest, hindi ko maiwasang magdalawang isip kung anong lingwahe nga ba ang gagamitin ko. Pero dahil sa pagnanasang manalo at isiping mas malakas ang laban ko, ang ginamit ko na lang ay ang wikang Ingles. Anak, bakit ka malungkot? Wala, Nay. Anak, parang namang hindi kita kilala eh. Sige na, sabihin mo na kung may problema. Nay, naiinis lang po kasi ako sa sarili ko. Mas pinahalagan ko pa po kasi yung ibang wika. Nakala ko, yung pagmamalaki ako, nagkamali ako. Dapat kasi, ginamit ko na lang yung sarili nating wika na alam kong kaya ko ipagmalaki. Alam mo, anak, yumaman man ang humirap ang bansa natin. Pwede pa rin naman tayong kaya ipagmalaki, di ba? Katulad ng wika natin. Tsaka sa pagsusulat, lagi mong tatandaan na ang ginagamit ay ito. Huwag mo itong hayaang diktahan ng ibang tao. Salamat po. Sa pagpatak ng bawat luha ko, madami ang natutunan ko na maaari kong gamitin sa hina. Wika mo, wika ko. Ito'y Tatak Pilipino.
nanliping kakulay mo. Pilipino ang siyang tunay na itinakda, pagkat ito ay tunay na puno ng diwa. At maraming taon na rin ang lumipas at marami na rin ang pagbabago. Nagsulputan ng iba't ibang brand ng cellphone at computers. Sumikat na rin ang industriya ng K-pop sa bansang Pilipinas. Marami na rin mga banyaga ang pumupunta sa Pilipinas para tumira na dito o kaya ay mamasyal na lang. Lola! Lola! Ay, Lolo! Ano po, Lola? Kawan kayo. Ano po, Lolo? Yes, Lola. Talaga na po ni, o kawang ka ng show. O, kamusta ang pag-aaral? Grabe, Lolo, nakakapagod. Saglit lang at ikuha ko kayo ng mic. Lola, kape po yung akin. Orange po ang akin. Uy, nakakailan sa salito yung kanina. Alin? Yung sarang natin yung hinakata ng mga klase natin. Alin doon? K-pop tayo. Korean language. Mga ako. Lola, bakit gumaganda kayo? Pati yung kumis niya, Lola, gumaganda. Ay, talaga mga ako. Ay, hindi ko ba kayo magmamana? Oo, ako ang hindi ko alam. My God, Lola, di mo alam yun. Kinakuha ko ngayon, guess live. Ha? Kinukuha ngayon? Hindi kaya, para sa akin. Ang gusto ay K-pop. Alam mo yung kinakanta kanina? Yung nanggit siya, Rachira, Body. Ayoko! Lola, Wonder Girls ka ba talaga? Mga kabataan nga naman ngayon, sari-sari ang nalalaman. Mga ako, alam niyo bang ipinagbiriwang natin yung buwan na ito? O, di ba hindi niyo alam? Pero yung Jeje language na yan, ay naiintindihan ninyo. At ikaw, Leponi, naiintindihan mo bang tinuturan mo? Hindi po. Mga ako, ngayong buwan ay buwan ng wika. Tayo, bilang mga Pilipino, ay kailangan ipagmalaki ang wikang Pilipino. Naiintindihan niyo ba? Opo. O siya, face mo na nga kayo ng mga damit. Sulong kayo ka, babaho nyo na. Makalipas ang 2 taon, nabuo ang pag-asa kong muling lumaban at itama ang una kong pagkakamali. Nabigo man ako noon, hindi ito naging dahilan para tumigil ako. Dahil alam kong lahat ng kabiguan ay may kasunod na kasiyahan. Sa unang pagkakataon, nanalo ako. Sa unang pagkakataon, kinilala ako bilang munting alagad ng panitikan.